Mula kay Melvs Castle, China. Pinagbantaan na si PBBM? No? May question mark. Gera sa West Philippine Sea malapit na. Pananakop ng China hahantong daw sa gera. Sabing ganun mga tol. Ito pakita ko sa inyo yung title. Ayan na, ayan na. Panonoorin natin to. Bibigyan natin ng reaction video and commentary mga kapatid. Samahan lang ninyo ako pero bago yan, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Binalaan na si Pangulong Bongbong Marcos. Kumpirmado na kasing nagsisimula na ang China sa pananakop nito. At pag napasa kamay ng China ang Skoda o Sabina Shoal, makokontrol na nito ang buong West Philippine Sea. Ang nakakabahala pa dyan, makakansila ang paghukay ng Pilipinas ng oil at gas sa Reed Bank. Kasi biruin mo kontrolado nila ngayon ang Scarborough mga tol. Ngayon, hindi pa nila kontrolado ang Ayungin Shoal. May barko pa tayo doon. Pero sabing ganon ni Commodore J. Tariela, kapag nagtagumpay daw, o sakasakali nagtagumpay, ang plano ng China na magtayo ng artificial island sa may Sabina, mahihirapan daw ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, sa kanilang resupply mission. So sa madaling salita, magiging kontrolado na rin ng China yon. So dalawa na kontrolado nila. 'Di ba? Scarborough at saka Ayungin Shoal. Sabina Shoal, Skoda, tapos ngayon nagpaplano rin sila pati rito sa may Pag-asa Cay. Grabe, sasakupin na talaga nila West Philippine Sea mga tol. Tindi, no? Sa susunod na taon, 2025 pa naman ito sisimulan. Ang mas malala pang mangyayari dyan, matotal shutdown na talaga ang oil at natural gas exploration ng ating bansa. An island building by China again to put up an outpost near Reed Bank. And if they succeed in putting up an outpost near Reed Bank, then that will be giving us more difficulty in getting the gas in Reed Bank. Payo kay Pangulong Bongbong Marcos, kung dumating man ang araw na gumamit ng puwersang militar ang China, dapat di tayo magpapadaig o matakot dito ang gobyerno. Tama raw ang aksyong ginagawa ni Pangulong Marcos, ang huwag pabayaan ng ating teritoryo kahit lugi pa tayo pag nagkagulo. Ba't nga ba tayo matatakot sa China? Nandyan naman ang Amerika, Japan at Australia, kaya wala daw tayong dapat ikapangamba. If we have a 24-hour presence there every day, I don't think they can put up their artificial island. We can station continuously our Coast Guard in that area, and I don't think they can create anything because we will be there. And the U.S. already said that if they use water cannon and it results in the death of Coast Guard or a Navy personnel of the Philippines, that would be a ground to invoke the treaty. So I think China will be careful this time. Kung sa tingin ng China mananakawan nila ulit tayo ng isang isla, nagkakamali sila. Kailangan talaga maging maingat maigay mga kapatid ang Pilipinas, no? Kasi kahit sabihin nating tutulungan tayo, ito lang mga tol, real talk lang ha. Kahit sabihin nating tutulungan tayo ng US, Japan, Australia, at kahit na anong bansa mga tol, may damage pa rin yan. Diba? Makakakita pa rin tayo ng mga lumuluha, mga natatakot na mga pamilya na baka sakali na sa lugar nila bumagsak kung ano man ang lumilipad na bomba. Mga tol, bangungot yun. Nakapanood na ba kayo ng mga nagsisiyakan doon sa may Middle East? Diba? Habang bigla-bigla na lang may sumasabog na building sa kanila. Mahirap yun mga tol. Kahit sabihin nating malaki ang puwersang kakampi natin, diba? Andun pa rin na maaapektuhan talaga yung ekonomiya natin. Diba? Kung namamahalan ka sa mga bilihin ngayon, namamahalan ka sa gas, namamahalan ka sa lahat, nahihirapan ka, baba na sweldo mo. Imagine mo na lang kung magkakagera dito. Sa tingin mo yung mga negosyo rito, tutuloy-tuloy pa rin. Baka magsialisan, mag-pull out yung mga investor dito, mga tol. Magsialisan sila, syempre, maaapektuhan yung negosyo nila eh. Kawawa yung mga Pilipino, kawawa yung mga maliliit na bata, dapat nag-aaral, di ba? Kawawa naman. Kaya sana talaga madaan natin yan sa maayos na usapan. At sana kung ayaw man talaga makipag-usap ng matino ang China sa atin, sana magkaroon ng pangil ang international law, ang buong mundo
para kastiguhin itong China at hindi na dumating pa sa kailangan pa ng magpakitaan ng puwersa, 'di ba? Hindi naman alam natin mga tol, hindi mananalo ang China kapag nakalaban niya 'yung napakaraming malalakas na bansa. Hindi siya mananalo. Babagsak at babagsak 'yun. Pero may damage pa rin. Yun yung iniiwasan natin mga tol. Kasi talagang hindi maganda, no? Hindi maganda 'yon. Tuloy natin 'to. Sa external defense ang focus ni PBBM. Ibig sabihin, handa ang Pilipinas sa anumang hamong pananakop sa West Philippine Sea. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga balikatan di ba? Kaya nga nagsasana yung ating mga kasundaluhan kasamang Amerika. Kasi syempre kapag nagkaroon ng gera, Amerika din naman ang makakasama natin dahil nga dun sa treaty natin mga tol. Kaya nga yung mga kagamitan ng Amerika na wala tayo, mga advanced na kagamitan nila, itinuturo no, sa mga sundalo natin para at least yung mga sundalo natin alam nila paano i-operate, paano gamitin. Hindi yung magmumukha silang, teka, pang grade 6 na yan, nasa kinder pa lang kami. Kasi ganun naka-advance yung Amerika mga tol di ba? So yun, tinuturo yun sa mga kasundaluhang Pinoy. Di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ganyang balikatan. At saka kung paano yung way of communication nila para maging mas sila, no? Mas mag-work sila ng maayos. Di ba? Kahit sabihin nilang ginagawa nila yung balikatan, di dahil sa China. Pero paghahanda yun. External defense yung ginagawa nila mga tol, paghahanda yun. Sabi nga nung iba, rehearsal for war na daw. Parang ganun na nga rin, di ba? Pero hindi dahil may darating na gera. Kumbaga, assurance yun na meron tayong palag if ever may dumating na ganun ng gera, di ba? Kaysa naman yung dumating ngayong gera tapos yung mga sundalo natin parang tulog lang sa pansitan. Wala. Baka hindi tayo tumagal ng 24 hours. Kung wala tayong kakayahang makipaggera noon, kaya na natin makipagbakbakan ngayon. Ang nangyari kasi sa Mississippi, ang sinasabi nila, magtatayo sila ng fishing. Yes. Because maayos pa yung relasyon natin, but they took advantage of it because of our goodness. Because at that time din noon, hindi pa ganun kalakas yung territorial defense natin. No? Ngayon kasi, nag-flex tayo ng muscles talaga natin na ang strategy ng ating armed forces ngayon ay on external defense. So mas malinaw na sa atin ngayon na ang focus natin ay para protektahan yung mga pag-aari natin. So I think mas aware tayo ngayon and we are more capable right now unlike during the Mississippi incident. Kasi yun yung unang pagkakataon na ninakawan tayo ng isla Opo. Pero dati alam ng China, walang kakayanan tong Pilipinas. Kaya nagawa nila mga tol. Pero ngayon kasi ang focus ng AFP natin, ng Navy natin, is external defense. Diba? Kaya pasalamat tayo, no? At meron tayong ganito ngayon. Kasi kung ang nananatili pa ring administrasyon natin na yung nakaraan, wala. Tinaas lang yung sahod. Pero yung kakayanan, yung kapasidad, yung kapabilidad, wala. Diba? Pinalayas pa nga yung pinakamatinding kakampi natin, pinapalayas pa nga, diba? Pinagmumura pa nga Samantalang yung bansang nananakop sa atin, welcome. Willing pa nga gawing probinsya tayo Imagine mo, province tayo ng China. So ngayon, di tayo papayag, nananakawin na naman nila itong isla na ito. Kung nanaisin ng China ang sakupin ng West Philippine Sea, talagang malaking gulo ito. Kaya kayo, handa ba kayong may paglaban kung kinakailangan? I-komento sa baba ang saloobin. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Pwede ka magbigay ng iyong saloobin, opinion at palapalagay. Bahala ka dyan. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.